Mga kapuso, saktong isang linggo na lamang ang natitira sa taong 2025. Kaya mula ngayon hanggang sa mga susunod na araw, babalikan natin ang malalaking isyong pinag-usapan at tumatak ngayong taon. Unahin natin ang breakthrough sa kaso ng mga missing sabungero na 4 na taon nating hindi binitawan hanggang sa kumanta ang isa sa mga akusado na unang nagsalita sa inyong lingkod. I-recap natin yan sa pagtutok kong ito. Hindi na kaya ng konsensya ko. Buhay pa ba? Mga tapod lang po. Ilang taon nang unti-unting nauupos ang pag-asa ng mga kaanak ng 34 na nawawalang sabungero. Pero ngayong 2025, muling gumalaw ang kaso sa mga nabulgar simula nitong Hunyo. Hindi na kaya ng konsensya ko. Buong pamilya ko gusto pang patayin. Lumapit sa GMA Integrated News ang isa na dati nang isinasangkot na nooy hindi na muna nagpakilala. Sinagot niya ang tanong na matagal nang bumabagabag sa kaanak ng mga nawawala. Buhay pa ba sila o mga patay na? Mukhang malabo na buhay pa sila. Ipagpasalamat natin at magkakaroon. Idinetalye pa niya ang sinapit ng mga sabungero. Paano mabubuhay yan? Nakabaon na yan doon sa talik. Hindi lang anya 34 ang namatay, kundi mahigit 100. Kabilang ang 2 menor de edad na tagapagpatuka lang ng panabong na manok na hindi na nakita matapos sumama sa amo. Kalaunan, nagpakilala siya bilang si Dondon Patidongan at binanggit ang motibo sa mga pagpatay na iniutos lang umano. Gumagawa ng kalukuhan yan doon sa loob ng sabungan. Tsope ang ginagawa, illegal na gawain sa sabungan. Isiniwalat din ni Patidongan ang mga nasaksiyan at narinig niya sa pulong ng tinawag niyang Alpha Group, kung saan nabibilang ang ilang malalaking personalidad na nagpaligpit umano sa mga sabungero, kabilang ang isang negosyante. Si Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng Pitmaster. Siya ang pinaka-mastermind at siya ang nag-uutos na talagang iligpit yung mga yan. At isang artista. Si Miss Gretchen Barito, 100% na may kinalaman siya at gawa na lagi sila magkasama ni Mr. Atong Ang. Mariing itinanggi ni Atong ang mga akusasyon. Malalaman nyo rin ang totoo. Lahat ng grupo namin, mga disenteng tao yan. Wala naman kami history na pumapatay ng tao. At sinampahan ng reklamo si Patidongan, pinabulaanan din ng kampo ni Barreto ang mga paratang. These allegations against Ms. Barreto is based on a suspicion, speculation. Nanindigan si Patidongan sa kanyang mga paratang. Ilang araw makalipas ng kanyang pagkanta, inumpisahan ng Philippine Coast Guard ang paghahanap sa mga labi ng mga sabungero sa bahagi ng Taal Lake sa Laurel, Batangas. Sa unang araw pa lang may nakuha ng sako ng mga buto sa gilid ng lawa. Kinabukasan, 2 pang bag ang naiahon mula sa Taal Lake sa pagsisid ng mga diver ng PCG na sinundan ng 2 pang sako sa sumunod na araw. Ang mga sakong na-recover kinumpirma ng pulisya na may buto ng tao. Inukay din ang ilang bangkay sa sementeryo sa Laurel, Batangas. Ang kondisyon ng mga katawan ng makuha ayon sa manager ng puneraryang naglibing. Mga tapod lang po. Tapos may mga tama ng barel. Saan po? Laging ulo. Tapos nakatali ang pa. Tama? Yung iba po. Kasabay ng paghahanap sa mga labi, inireklamo na ng NAPOLCOM ang 12 pulis na isinasangkot ni Patidongan sa kaso. Formal na rin naghain ng patong-patong na reklamo laban kina Ang, Barreto at dating PNP-NCRPO Chief Jonel Estobo, ang mga kaanak ng mga sabungero. Do you think this investigation will be fair? I trust. Si Ang naman, kasabay ng paghahain ng kontrasalaysay sa DOJ ay hiniling ding ibalik ang kaso sa CIDG at nagsumiti rin ng ebidensya para idiin umano si Patidongan. Matapos ang preliminary investigation sa kaso, inirekomenda ng Justice Department na kasuhan ng kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention si Atong Ang. Dawit din sa inirekomendang kaso ng ilang pulis. Ibinasura naman ang reklamong inihain laban kay Barreto. Kasabay niyan, patuloy ang pagsuri sa mga butong nakuha sa Taal Lake. Ang laki po ng pag-asa namin na makamit na namin yung